We advise the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. People of this country, hindi makikita yung pinanggalingan natin. Doktor, habulin ka ng aso, lahat ng tiranos. Hindi nire-release naman ng pork barrel mo sa useless naman. Mga patay, papabigyan ko ng 5,000 from my... So, Marami na nagsasabi na Hindi, dahil baka mangyari, lahat ng madi-dismiss, mga-hostage na lang para ma-reinstate. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat Live. We'll be together for the next hour. Mag-uusap tayo po tungkol sa mga bagay na mahalaga dito sa ating bansa, lalo na umiinit na ang politika for the elections in 2013. At alam po ninyo, marami pang issues na kailangan tayo maliwanagan para naman magkaroon tayo ng pagkakataon na siyasatin ng maigi lahat ng mga bumabagang issues sa ating bansa para hindi lang tayo react mula sa emosyon, kundi nabibigyan natin ng tamang pansin at pagsisiyasat, pagbubulay-bulay tungkol sa mga isyong bumabaga so we can come to a very, very well-informed decision about kung anong tama, anong mali, anong sana mas magandang gawin kaysa sa ganitong bagay. Of course, realizing that minsan, maski na anong pag-iisip natin, anong iniisip natin, abay, iba-iba pa rin ang opinion ng lahat ng tao. Yan po ang ganda ng demokrasya. Meron tayong lugar para sa lahat ng klaseng opinion, tama o mali, o mainit o malamig o maligamgam. Ha? Di po ba? At hindi question ito na komot ikaw hindi nakatapos ng pag-aaral dyan hanggang grade school ka lang, ibig sabihin na ang iyong iniisip at sinasabi ay wala ng halaga. Pero dito natin nakikita ang balanse ng demokrasya. Ha? Kanya lang, huwag niyong kakalimutan. Po, pwede kayo dito mag-text dito sa atin tungkol po dun sa inyong mga kuro-kuro at o kaya dun sa mga meron kayong tanong dito sa ating panauhin sa gabing ito. Alam po niyo sa gabing ito, minarapat naming ibalik dito bilang ating panauhin. Marahil hindi popular sa tingin ng ilang mga politiko, pero sa tingin natin mula dun sa kanyang probinsya, siya ay very popular at saka siya po ay serving with great distinction and principle. Sapagkat siya po ay piniling one of the 10 outstanding congressmen by the Publishers Association of the Philippines. Wow! Napakagandang parangal yun sa kanya. At ang pangalawa dito, maski na yung Philippine Constitution Association, binigyan siya ng isang medalya for merit and valor. Sapagkat sabi niya, hindi siya pipirma doon sa impeachment complaint hanggang hindi niya nababasa. Or siguro naman, hindi naman masama siguro yun para sabihin na, uy, pwede ko ba naman basahin yung gusto mong pirmahan ko? Aba, kung ang ating kongreso dyan ay dumating na sa punto na kailangan pirma kang pikit mata, ay kaawa-awa po talaga ang ating bansa, hindi po tamang paraan ng papatakbo yan sa kongreso. At kanya naman siya siguro inawardan ng Medal of Merit and Valor. Hindi ko naman sinasabing lahat ng kanya iniisip at ideya ay tama. Kanya lang, he has a very, very strong and sterling record of public service that is untouched with any hint of graft and corruption kanya sa atin. Medyo saludo tayo dito sa aking kababayan na nagmumula sa napakadakilang bayan ng Bawan. Ito'y pinanganak din sa Aplaya kung saan tayo lumaki nung lalo lang. Hindi ko nasasabihin kung kailan, no? At mabibisto na naman yung edad ko. Kababayan natin at medyo kamag-anak natin kanya. Maski na kamag-anak ko nandito siya sapagkat meron siya at sigurong ginagawang tama. Wala lang iba po kundi si Congressman Dodo Mandanas ng Bawan. Welcome, Dodo. Maraming salamat, Vincent Ray, at of course, Bawan ng Batangas. Pinagmamalaki natin ang ating lalawigan. Ay, siyempre. Huwag niyong kakalimutan lang as we receive your text today na hindi namin nagawa last week po, next week mapipili siguro yung ating mga outstanding text dito at paradala namin ng ilod na 100 piso. Alright. Nung hindi ka pumirma doon sa impeachment complaint ka, Dodo, ikaw all of a sudden tinanggal na majority floor leader.
Sa totoo lang, sa pamagitan, siyempre, ang tumatanggal dyan ay yung Congress mismo. Oo. At kinausap ako ni Speaker na napagsabihan siya ng partido na palitan na ako bilang chairman. Although you are a liberal of long standing. Oo. At saka noon nung magwatak-watak ang liberal, ako lang ang natirang liberal sa buong Batangas. Ha? At So that's how loyalty is repaid. ang kuha natin hindi naman tayo naniniwala ako sa matuwid na daan. Oo. Itong matuwid na daan, kailangan kahit tayo oposisyon o tayo nasa administrasyon, ay Pare-pareho. pagkakaroon natin. Oo. Kailangan makita sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Mahirap naman halimbawa nga dito sa impeachment. Oo. Bagay ito nangyari na. Tapos na. Pero ang hindi dapat malimutan ay yung mga prinsipyo na nakakuan dito. Na hindi maaari na ang isang naglilingkod sa bayan, halal ng tao, manunumpa at pipirma sa isang napakahalagang dokumento, impeachment complaint, na hindi pinababasa, basta pirma lang. Sa totoo lang, kahit may PowerPoint presentation, kaagad sinabing walang tanungan dito. Walang debate dito, walang... Basta pirma. At sinabihan, pag pumirma ka, kasama ka ni Pinoy. Pero pag hindi ka pumirma, kalabang ka ni Pinoy. Hindi naman ako naniwala. Dahil... Hindi mo naman kaaway. Hindi. At saka talagang hindi yun ang prinsipyo, hindi yun ang matuwid na daan Naniniwala ako sa matuwid na daan. Kaya nga lang, kinabukasan, kaagad di sinabihan akong papalitan. At kaagad, Hindi yung kahit na may Christmas party, sinabi, teka muna, kung yung mga NPA at saka mga Meron ceasefire. May ceasefire. Tayo, magkakasama sa partido. At prinsipyo yung pinaglalaban natin. Pero alam mo, Dodo, pero sabi naman, hindi lang daw naman dahil noon. Dahil ipinaglalabang ko rin ang karapatan ng mga LGU. Yung mga local government units na nung ako ay chairman ng Ways and Means, nakita ko na meron pang mga pondo na ayon sa ating saligang batas at ayon sa mga local government code at National Internal Revenue, ay talagang dapat ibigay sa mga lalawigan, sa mga barangay, sa mga bayan. Subalit, ginagamit ng national government. Sa panahon lang ni Pinoy ngayon, 150 billion. Hindi binibigay. Hindi binibigay. Ginagamit. Kaya ang tawag ko doon, misappropriation. It is technical malversation. Pero ito, sabi ko, bakit ganito? Nung tayo ay oposisyon, Opo. kinakalaban natin ito. Inihabla ko noon. Ang administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Nanalo ako ng 60 billion. Kaya nga lang, governor ako noon. Walang sumama kahit isang governor. Hanggang nanalo ka. Nung manalo, siyempre kasama ng lahat. Marami nang nakabitbit. At nagbayad naman. Nagbayad. Isinole. Pero ang ibig kong sabihin, ngayong ang liberal, nandiyan na, ang sagot sa akin, nakaugalian na yan. At saka isa pa itong mga local government, kurap ang mga ito. Sabi, teka muna. Huwag mong lalahatin. Ako, naging governor din ako. Wala sa ating naglingkod tayo, walang bahay doon. Wala bang korap sa ibang bahagi ng pamahalaan? Pambihira naman. Bakit ba naman manunuro ka ng gano'n? At saka, yun ibang klaseng issue na yun. Ito, rule of law. Ito ang batas Hindi, tsaka dito natin hinahanap yung pamumuno na matino. Yun. Na nagbibigay ng halimbawa na kumbinyente sa akin o hindi kung ito ang batas, sundin na lang natin. Oo. At alang nangyayari ngayon, tamang nangyayari ngayon, meron tayong mga bagyo, may mga baha. Laging dahil yung pondo ng mga local government, Impounded. wala sa kanila, hindi sapat. Ayun, kanina lang, tumawag na naman ako sa DSWD. Kasi yung pamimigay, siyempre matagal. Yung mga nasira ng baha at yung mga nagkakasakit, ang pagdadala ng gamot, mahirap. Kaya, At tanong ko sa iyo dito, ang nangyayari ba dito, Dodo, ginagawa nila, sinecentralize nila sa DSWD, iniitsa pera mga LGUs, hindi naman nila kaya hindi, ganyan din yung conditional cash transfer. Yung pamimigay. Sino ba ang nakakakilala kung sino talaga sino ang makakapag-supervise kundi yung local government? Sino ang mas mabilis sa pagpapagawa ng tubig, mapangangalaga ng kalusugan? Alam mo, meron tayong batas
nagmumula sa konstitusyon, sa saligang batas, ang prinsipyo niyan, yung haligi niyan, kung tawagin yung principle of subsidiarity. Yung kayang gawin ng lokal, huwag kunin ng nasyonal. Ng nasyonal. Principle yan ng good governance. Kaya meron tayong local autonomy. Okay. Kailangan- That's part of our legal system. It's already recognized Yes, even in the yes, Constitution. But matanong ko sa iyo dito, no? I was very disturbed when I read something in the paper from one cabinet official saying, maski na yung pagre-release ng pork barrel, for example, basta't kalabang ka, hindi bibigay sa'yo. Tama ba yun? Alam mo, hindi ko na maintindihan. Ano ba ito? Are we going to be so partisan that we cannot expect the national government to behave with principle and matuwid na paraan? Na gagamitin nila ang pondo ng kabalambayan para paboran yung kakampi? Yun ang malaking issue. Kaya nga, pinaglalaban ko dito. Oo. Siyempre, kung tawagin natin, yung institutional integrity. Kaya ang ating pamahalaan, merong pantay na kapangyarihan ang executive, tagapagpaganap, yung legislative na nagpaplano at gumagawa ng batas, at ang ating judiciary. Yung pag merong diferensya yung dalawa, ito ang magsasabi kung alin ang tama. Ba, hindi. Ngayon, lahat sila, tingin nila, kaya nilang banatan lahat ng desisyon ng judiciary. Wala na silang paggalang. Kaya, pagka nga sinakal at ginapos ang legislative na executive at ganun din ang gawin dito sa mga judiciary, wala na. Yan ang kung tawagin, dictatorship na. Alam mo, kung minsan, yan ang rule of law. Yan ang, kaya ang mga authoritarian rule. Kaya ang mga bansa, nawawalan ngayon ng pagkakataon na talagang umunlad. Yung makabuluhang pag-unlad. Hindi yung marami mga statistics. Hindi naman nakakaabot sa tao. Kaya, ang ibig sabihin, ganun din. Hindi, at saka ang mahirap dito yung magmamabuti ka. Pero alam mo namang may putik din yung budhi mo at marami ring nangyayaring hindi tama. Tama. Pero ngayon gusto mo ipakita sa tao na ikaw lang ang malinis. Kanya doon, kung bumatikos ngayon ng mga some congressmen and some senators against the Supreme Court is really talagang bordering on disrespect for the rule of law. Wala nang magaling kung hindi sila. Just because takala nila na impeach nila ang Chief Justice, ibig sabihin, wala nang re-respeto sa Supreme Court. Winawasak nila ang pundasyon dito ng demokrasya. Tama. Okay, meron tayo, ang bilis-bilis dumating nitong fan mo dito. From 0916-736-1553. Amelita Tan of Pasay, Congressman Mandana, sana kung mandidato na lang po kayo as President dahil ang kailangan nating Pangulo sa ngayon ay yung may katatagdan ng loob at paninindigan upang makapagpatupad ng tunay na reforma at paglilinis sa pamahalaan. O ano ba? Ikaw ba'y gusto tumakbong presidente? Hindi. Sa totoo lang paliwanag mo nga sa mga tao dito kung anong ambisyon mo. Sa totoo lang tayo naging 3-term governor na ng lalawigan ng Batangas. Yan napakalaking karangalan ng mga paglingkod. 3 terms na rin tayo dito sa atin sa congressman. At talaga namang ipinaglalaban natin ang kailangan ng ating mga mamamayan. Kaya ngayon wala na sana tayong, pero nakita ko na talagang kulang pa rin. Yung matuwid na daan, siguro matuwid, pero palusong, pababa na. Hindi na patag man lang o pataas ng, siguro. Sa makatuwid, kaya ang kinukuha ko ngayon, nahahanda pa rin tayo kung tayo pagbibigyan kung tayo talagang hihilingin na, sige, yung aking karanasan na gawa, iaalok pa rin natin. Wala nating isipin na kung ikaw ay aalukin. Sapagat dito, walang alukan. Kung gusto mo, manindigan ka, tumakbo ka. Gusto kong bigyan ng ating mga kababayan, lalo ng lalawigan ng Batangas, ng pagkakataon na pumili. Okay. Ng taga-Batangas. So, yun ang iyong gusto gawin ngayon. Kaya ang iniisip natin ngayon, bumalik muli. Ihandog uli at sabihin sa aking mga kababayan sa Batangas, nahahanda tayo na muli ay ating itaas ang antas ng paglilingkod at pagbibigay tulong sa ating mga kasama. At yun naman tulong din sa buong bansa. Bakit? Dahil ang Batangas, yan
yan, nakalagay sa ating bandila, isa sa 8 sinag. Pag nagpakita tayo ng halimbawa, susunod na. Susunod ang ibang kalapit bansa, mga bayan. Ang buong bansang Pilipinas. Okay, alam po ninyo, hindi ko sinasabi sa inyo dapat yung tangkilikin si Kadodo, pero at least malinaw na ito, nalalaman na natin kung ano kanyang dapat gawin. Hindi ko sinasabi kung sino yung inyong kikilingan, siya sa atin yung maigi, ano ba nagawa ni Kadodo nung siya'y gobernador, ano ba nagawa niya nung siya'y congressman, ano ba nagawa nung present governor or the other congressman, para magkaroon kayo ng magandang ideya kung dapat yung tangkilikin ang kanyang pagkagustuhang maging governor. Pero at this point in time, that's all speculation kasi wala pang file na certificate of candidacy. No. At hindi naman tayo dito nagsasabi na maski nakamag-anak ko si Kadodo, alam po ninyo, pag hindi siya gumawa ng tama, edi ako'y kalaban din niya. Kanya lang, kayo ang boboto, hindi naman ako naboto ng Batangas eh. Kayo ang magboboto dito. May siya sa atin yung maigi. Kaya hindi ko kaya yung pagka-president. Yung national office siguro, kung tungkulin, maaring kaya natin. Kung damdamin at pagmamahal sa ating mga kababayan. Nandiyan na tayo. Nandiyan tayo. At talagang gusto natin ipaglaban. Subalit, bago ako makapaglingkod, kailangan ka munang mahalal. Oo ba, siyempre. Sapagkat kung hindi naman tatungkilitin din ng tao, anong mangyayari? Tayo hindi natin kayang mahalal. Ito naman si Edo Bantipolo, 0919-221-2562. Ika naman pinatatawa mo ko ng gusto. Sabihin ba naman dito ni Ka Ed, kumandidato na lang kayong presidente, Kadodo, at si Ray Orosa ang campaign manager. Para mas, pakitaas naman yung prompter. Para mas tamang daan tayo, hindi liko-liko. So, salamat din at ako'y binibigyan ng trabaho. Kanya lang po. Alam nyo, siguro ako'y hindi ko na makakaya din maging campaign manager ng sino man sapagkat napakahirap po trabaho yun. Hindi madali yung pagiging campaign manager at saka sa akin, mas mahalaga itong ginagawa ko din dito na nagbibigay ng paliwanag sa inyo at nakapapakita sa inyo iba-ibang sides ng issue para kayo makapag-isip ng maigi at magdeside ng tama at maayos. Okay? So, wag po kayo sanang magagalit na napapag-ano ito. Gusto ko rin lang din malaman, tagal ko lang inaangag, malaman kung anong kanyang talagang plano for 2013. Not because I am going to vote, I cannot vote for him. At dito ako sa Manila bumoboto. Kanya lang, minsan, ang focus naman nandito, issue. Okay, let's go back to that issue ngayon, on the statement of somebody in the cabinet, na nirereklamo ngayon ni Congressman Magsaysay, na sabi, bakit hindi rin niya talaga ibibigay ang salapi ng pork barrel sa mga katunggali nila o kaaway nila. Ano bang prinsipyo dapat na umiral dyan na ayon sa tamang daan? Sa totoo lang, ang paggagawa ng budget, ito ay talagang tungkulin at karapatan ng mga nasa Congress. Gusto ko sana liwanagin muna kung ano itong pork barrel. Kasi kung minsan hindi na... Ito ang pork barrel. Ito yung karapatan at kapangyarihan ng mga congressman at mga senador na pumili ng projects na ikauunlad ng kanilang mga constituency. Yun ang ibig sabihin nito. Pero ang nagpapaganap noon ay pamahalaan. National government. Oo, ang tagapagpaganap ay ito pa rin presidente at ang mga cabinet members. Yun din executive branch yan. Hindi na hawak ng pera ang Kongreso. Ang Kongreso. Pero ito ay tungkulin, hindi ito karapatan lamang. Tungkulin ito na talagang ang mga congressman at mga senador, yan talaga ang magsaad kung papaano at ano ang wastong paggamit ng pananalapi. Ngayon, walang karapatan ang executive na sabihin na ganito sa ganito. May karapatan sila, halimbawa ang presidente, na baguhin, alisin. Ito. Pero minsan natatag na yung budget. Hindi maaari na pagbawalan ang congressman at ang Congress na magplano nito. Okay, from Edna Laguna, tanong niya rito, 0926-624-2769. I hope binigay na po ang pork barrel ninyo. Ang matuwid na daan ni Pinoy Marumi, sana linisin din niya ang mga taong nakapaligid sa kanya na nagdudumi sa kanyang matuwid na daan. Sana pantay-pantay ang tingin ni Pinoy sa tao.
Yung iyo bang pork barrel, personally, binigay na? Sa totoo lang, wala akong itinuturing na pork barrel eh. Yung bang parang sa sarili ko. No, ang para pork sa barrel na ito, para distrito sa mo. para sa mga distrito. Pero yung sa distrito mo ba, na-release na pork? Meron ka na bang Halos na-identify? lahat. Halos Nabigay lahat. na? Oo. Pero that was before the impeachment Pero vote. for 2012, Wala pa. wala pa. Meron nang kung tawagin yung release order. Pag Yung sinasabi ng DBM, yung special allotment release order, Yung SARO. release na namin ang 80%. Ngayon sa release. Pero alam mo, bago talaga matanggap yan ng tao, pagkatapos ng release order, meron pa riyang notice of funds availability. Kasi may release nga, wala namang pondo. Pagkatapos Hindi ba sabihin- pagka dapat So, yan, hindi hindi pa na-release. release ng SARO, pag-release ng SARO, dapat meron ng certification of funding yan. Yun na nga, wala pa. Susunod pa yon. Kasi Yun ang ginagamit para laruin. sasabi ng DBM, yan, meron ka ng release order. Okay, may release order, pero wala pang pondo yan. Lalabas pa yung pondo. Teka muna, ito pa ngayon. Di sasabi, may pondo na. Pero mag-iintay ka pa ng isa pang dokumento. Ano naman yung dokumentong yon? Meron ng cheque. Walang pumipirma. Meron ng cheque na nakadeposito na. So, ihintayin mo yung notice ng bangko kung talagang nanduto na. Kaya, halimbawa ngayon, sinabi ng DBM, release na ang mga halimbawa 60 or 70 or 80%. Hanggang doon pa lang, pero wala pang cheque, wala pang deposito sa bangko, hindi mo pa So, mababayaran. hintay ka pa rin. Hintay ka pa rin. Alright, so for 2012, wala ka pang tinatanggap. Kaya kita mo yung utilization ng budget. Kaya yung underspending. Oo. Siguro nakalabas na yung papel. Pero But yung they're still talaga running deficits. yan na nga. Oh. Saan pupunta yung pera? Kaya naman nakikita natin yun, nagbabayad ng utang. Halimbawa, ginagawa nila yan. O kaya, yun, malaki rin ang kita ng ating treasury. Okay, from 0929-579-1312, from Nick of Bicol, do you think there is still genuine democracy? For me, it's impossible right now. The doctrine of separation of powers are violated. Besides, there are no checks and balances. My countrymen, we're in tyrannical government. What do you have to say to that? I have been in Congress for 3 years. Okay? For I 9 have years been- now. For Almost 3 9 years. terms. 3 terms. I have been governor for 3 terms. For 3 terms also, 9 years. Ha? Masasabi ko ngayon sa national government, talagang sakal na sakal ang Congress. Ha? Paano sinasakal? Ito nga, yung pag-release ng pondo o paglalagay man lang ng pondo dyan. Yun nga sinasabi nila, Kaya- he who kaya- has the gold rules. Kaya pumipirma kahit hindi nababasa. Nanunumpa na totoo. Kahit hindi pa alam kung ano yung pinunumpaan. Kasi ang pangako, ibibigay. Dahil pag natatakot. Natatakot. Pag hindi pumirma, Oo. walang tatanggapin. Oo. Eto na lang. Yun naman sa local government, eto na lang. Yung karapatan na yung pondo na mini-misappropriate. Misappropriate ang tawag ko. Kasi sa Supreme Court ruling, that has to be automatic, yung 40% share ng IRA. Hindi lang Supreme Dapat Court. automatic. Sa Constitution Kasi pa yan. mula sa Constitution, Local Government Code, Supreme Court, lahat nagsasabi automatic release. Pero tama ang budget ngayon. Nakalagay na naman. Isinasama na naman yung dapat sana automatic release Alam mo, na. Kadodo, ako'y natutuwa lamang sapagkat sinasabi nila, Pinaglalaban. hindi dati ng kalakalan yan. Paano ba ito sinabi niyong mali yung dati? Tapos bakit gagawin niyo ngayon? Sasabihin Yun na niyo, nga you will now justify it kasi dating ginagawa. Kailangan Akala ko pagbabago. ba- Oo, akala ko ba walang kwenta Lagi yung tayong dati? pagbabago. Nanalo ang liberal. Kasama ako dahil ang sigaw namin noon pagbabago, matuwid na daan. Sabi ko, Ala, teka mo, bakit hindi natin ito baguhin? Oh. Kaya nag-resign ako sa liberal. Okay, maiba natin ang usapan ng kaunti naman. Ito naman, para malaman lang. Ba't lumabas sa dyaryo na inaalok sa iyo ni dating Presidenteng Gloria yung kanyang lugar sa Commission on Appropriations, sa Committee on Appropriations? Dahil hindi nga ako membro ng appropriation, nakikita natin, maraming mali dyan. So, pwede kang maging membro nun. Una, kailangan kang piliin ng party in power. Hindi ako napili. Pero ibig sabihin ba noon, pag ikay nalagay doon, ang anumang posisyon ng oposisyon o ng bloke ni Gloria, yun ang susundin mo? No, hindi. Ang kwan ito, pwede ka maging membro ng committee, alinman kung ikaw bigyan ng kapangyarihan maging membro, o kaya merong official, yung mga, alimbawa, majority leader, deputy majority leader, minority leader, deputy,
meron din silang karapatan na mag-appoint ng parang deputy nila. Ay, siyempre, ngayon, wala ngayong kokonti yung minority. Eh, nagkataon naman ang ating dating presidente, congresswoman ngayon na Gloria Macapagal Arroyo, nagkasakit nga. Hindi siya maka-attend. Yun ang available. So, Okay, but does that binigay mean, naman niya sa akin. Does that mean that you will be blindly follow No, whatever? hindi naman. Hindi. Nililinaw ko lang dito kasi consistent with your own posture on a lot of other issues. Nilalabanan ko nga dun sa budgeting na ito. You dahil are mali. an independent thinker. In other words, ang nahabol mo, I hope I'm correct, no? Is, anong mabuti sa bayan? Oo Hindi naman, oo. conveniente. Alam mo, basta nandiyadyang ka na, ang tungkulin mo, ang pinanumpaan naming tungkulin, ay sumunod sa batas. At ang kapakanan ng tao, ang dapat isa-isip, hindi yung pansari. Wala namang kami sinumpaan na susunod kami sa partido eh. Wala naman kami sinumpaan na gagawa ng masama. Ba, hindi. Tinatanong ko lang iyo. Kasi naman, baka magalit naman yung ngayon yung mga kaalyansa ni dating Pangulong Gloria. Abay, bakit may ito si Dodo naman ito? Independent na naman. Ayaw, hindi marunong makisama. Alam niyo, itong politika natin, hindi ako independent. Ako ay talagang attached. Talagang kapit tuko sa rule of law. Kung anong nasa batas at kung anong tama. Well, that is what I consider independent. Hindi ako independent doon. Yun talagang... Yun ang paninindigan mo. May paninindigan tayo. Oo. In other words, kailangan meron kang prinsipyo sa iyong paglilingkod. At we'll discuss the principles in politics. Pagbalik natin, wag po kayo mawawala.